I think the precise explanation should be, hindi kami pinagpapaliwanag, kundi sabihin nyo kung ano yung pagtingin nyo dito sa sinasabi ng kabilang partido. So, that is my answer to that particular point. But, to be clear, alam po nyo, sinasabi ko para linilin lang ni Vice President at ng kanya pong maabogado yung taong bayan at yung Korte Suprema by saying na it did not undergo plenary action. Okay. Kasi nga, nakita natin yung video Ang sabi ho doon, noong February 26 at around 3:47-48, binasa ho yun. During plenary deliberation, during plenary of the House of Representatives on that day, to the Committee on Rules. So, ibig sabihin, hindi totoo. Yung sinasabi ho nung petition po na yun, na it was just the Speaker of the House or it was just the Committee on Rules that made the referral to the House Committee on Justice. It was Congress as a body that actually referred it on that day. Oo, malinaw naman po yun. Pero going back to the first point po, no, sabi nyo, nilinaw po ninyo na hindi pinapaliwanag, kundi pinapakomment. Pinapagpaliwanag. So, ano po yung comment po ninyo? Again, like what I said, it is a factual inaccuracy. Ito na It yun. is a misrepresentation of what had happened on that day. Kasi the body that referred it to the House Committee on Justice was not the Speaker, it was not the Committee on Rules, it was the House itself in plenary. Oo. So, kung pinapaliwanag lang po, let's say, nagbigay na kayo, yung comment po ninyo ay binigay na po ninyo within the 10 days that was given to you guys, no, na time frame, what do we expect next po? Well, we're expecting that the Supreme Court will either proceed further or basically just junk the petition. Kasi ang sinabi nga ho doon, without necessarily giving due course. Ibig sabihin kasi na without necessarily giving due course, hindi pa ito yung tuloy-tuloy na kaso. Pwede pa itong ma-dismiss outrightly. Yeah. Kung Terry, before ako pumunta doon sa mga possibility o yung mga pwedeng mangyari sa 14, sa April 14, bigyang daan ko lang yung tanong na makulit kasi hindi makulit, kundi paulit-ulit lang tinatanong bakit daw, sa pagbigyan natin yung kasagutan para maging patas tayo. Tinatanong ng mga viewers na ilan na sa panahon ng krisis, bakit impeachment? Ano yung pwedeng isagot doon sa ganong mga pahayag ng ilan sa mga supporters nila? Well, hindi totoong impeachment lang yung ginawa. Kanina umaga, may mega panel Right. Ang pinag-usapan po yung crisis sa presyo ng langis, no? Crisis sa supply. So, hindi ho totoo na ang tinutugunan lang po ng Kongreso ay impeachment dahil halimbawa, pinasa po in 2 weeks no ng Kongreso yung pong removal of excise taxes on petroleum products. So, magkakasabay po nga tinutugunan po ng Kongreso yung usapin accountability at usapin po ng economic relief. May kanya-kanyang toka naman talaga yung committee, di ba? Ganun talaga. Pero anyway, so ngayon na para masagot lang natin yung ibang viewers, Pero punta ako doon kasi nabasa ko nga na binigyan nga ng permit o inutos si Madriaga na umappear doon sa Congress from 8 a.m. to 5 p.m. do sa nasabing araw na yon. So, ibig sabihin na siya yung mauuna yung tatalakayin kesa do sa mga hiningi ninyong mga dokumento na tax at saka SALN. Ang nakatakda po talaga sa araw po na yun yung confidential funds misuse, no? Okay. So, masasalang talaga si Mr. Madriaga doon dahil yung kanyang relevance to the entire case is on confidential funds misuse. Supposedly, from the OVP personnel, isa daw siya sa mga nakatanggap ng pong mga duffel bags at binigay dun sa kung sino man hong tao. So, I think that would be the narrative thread for Mr. Madriaga. So, that entire day will be devoted probably on confidential funds, including Mr. Madriaga. So, if we have more time, then we can proceed to sa iba. unexplained wealth or to the threat against the president. Nasa ang punto na ba tayo, Congressman? So, April 14, tatalakayin natin yung confidential funds, bubusisiin kung anong alam ni Madriaga, and then after that, ano yung magiging kasunod? Ang susunod doon, I think, yung threat against the president, the first lady, and the former House Speaker. At panghuli yung unexplained wealth. Okay, so bago makapagdesisyon na maipasa sa Senate for trial, gaano pa yung katagal? Yan, so pagka nabitin po yung tatlong mga pagdinig pa ho, no? Magdidesisyon po yung komite to have another set of hearings through May. Okay. No? So, and then pagka talagang tapos na, then we will vote kung meron bang probable cause and then make a report to the plenary for the plenary to adopt. So ano po yung nakikita nating possible timetable? I think around the middle of May. Oo. Or end of May, dapat nakapagbotohan na po sa plenaryo
kung tatawid po ba papuntang Senado ito pong impeachment na ito o matatapos po ito sa Kongreso. Kung itong 1-year bar rule, no, ay palaging nabibring up at mukhang may kalituhan pa rin around this issue. Ipaliwanag po nga natin sa kanila kung ano ba talaga, nalabag ba talaga yung 1-year bar rule? Bakit hindi nalabag? Ano pong problema po dito? Sa totoo lang ho talaga, panggulo talaga yung petition na ito eh. Yung, kasi una, binanggit ko na sa plenaryo. Walang katotohanan, it is not based on facts. Secondly, ganun na naman po, ditong 1-year bar rule, linilin lang na naman po yung Korte Suprema at yung publiko. Kasi nga, yung pong 1-year bar rule, umiiral po ito pag kami na-refer na po from plenary to the House Committee on Justice. No? So, nangyari ho yun eh. Hindi ba? So, meron na actual referral. Ang gusto nilang sabihin kasi, nung sinet aside po yung isang petition, tapos may nag-withdraw na yung unang petition, nag-set in na dapat yung 1-year bar rule. No? And therefore, dapat yung ikatlo at ikaapat, hindi na daw dapat pinansin ng komite. Parang sila lang yung nag-imbento ng ganun teorya eh. Una, wala yun sa Constitution, wala yun sa impeachment rules, wala rin yun dun sa jurisprudence ng Duterte versus House, no? Kasi nga, ang sinasabi ho ng Duterte versus House, yung House Committee on Justice nga yung talagang may poder para magtiyak kung ano ba yung basurang complaint, ano ba yung okay na complaint na dapat pong tumawid. Kasi nga, pag ganun ho yung posisyon nila, pag nagbasura ng kahit anong basurang complaint, wala na hong tatakbo nga impeachment sa Pilipinas. Hindi ba? So, malabo ho talaga yun. Yung ganun pong paliwanag. Kaya sinasabi ho namin, kung yan yung dalawang bagong mga bala nila, parang dapat outrightly ibasura po ng Korte Suprema yun. Mga laging ini-involve po ang Supreme Court po, no, sa mga, matters of the House. So ano po talaga, hanggang saan ang kapangyarihan ng matters of the House, especially in terms of impeachment? At kailan papasok dapat yung Supreme Court? Well, again, nagsabi ho in Duterte versus House, no, in that previous impeachment case. Ang sabi ho, very specific yung sinabi ng Korte Suprema, they will not intervene if the House had already made a determination in form and determination in substance. Nandito na ho tayo ngayon. You're trying to determine. So, ibig sabihin, kasi talagang supreme yung Congress on this particular constitutional power. Hindi daw sila manghihimasok sa bahagi po na yun. So, yan ho yung inaasahan natin at panghahawakan po ng Kongreso moving forward. So, hindi siya Sarah's Court? Sabi ni Congressman De Lima. Well, siyempre malaya naman po siya, Congressman De Lima, na magbigay ng kanyang pagtingin. So positive po tayo na magtutuloy-tuloy po ito. Ako po, ang tingin ko, dahil walang TRO today, I'm quite certain walang TRO bukas. So magtutuloy-tuloy po yung proseso sa mga susunod pong linggo. So mailalatag po lahat ng ebidensya, mailalatag po lahat ng mga dokumento. Yung dalawang abogado ni VP Sara Kong, including si Attorney Michael Powa, ano nang balita? Nakipag-coordinate ba sila sa Congress? Mag-a-attend ba sila? Kasama pa rin ba sila dun sa legal team? Well, si Mr. Powa po ay meron pong subpoena, no? So I think he will have to be there on Tuesday. Siya din naman nagsabi din mismo that he will not invoke yung client confidentiality. Yes. Tapos sabi niya na talagang sasabihin lang niya kung ano yung talagang alam niya. So gagalangin ho natin yun in the event that he is there. But I think Attorney Poe should also explain to the public kasi pumirma siya doon sa petition eh. Pero I think as late as the evening of the 30th, inexplain pa niya na wala pang ganitong petition na napipirmahan at nagagawa. No? So ibig sabihin, why are they not being upfront to the nation that there are petitions being filed like this? Okay. Ano pa pong nais niyong ipipiga po kay Attorney Poa? Kasi nagsabi na siya dati, well, ganun din naman ang sasabihin ko sa kanila. Kung ano yung sinabi ko dati, yun pa rin ang sasabihin ko. Well, he has to repeat it there because previously, that was just a good government committee. Ngayon po, this is impeachment proceeding. Dapat on the record. Magkaiba po yun. So, ibig sabihin, if he will restate it, edi okay. Salamat. He did not contradict himself. So, on Tuesday, ang aasahan po natin, Madriaga, Attorney Poa, sino pa po? Yung po nga mga may hawak ng mga COA Okay. documents, no? May tawag sila, O na confidential funds.